Amen. Magandang gabi sa bawat isa. Purihin po ang Panginoon sa ating panibagong series, panibagong buwan. Exciting to kasi the biggest threat to your marriage lives in the mirror. Sino yung mahilig manalamin? Ay magandang gabi po pala sa ating mga nanonood online. Harinawa ang Panginoon ang patuloy na magpala sa inyo at magbigay ng patuloy na pagkatuto sa bawat isa. Meron akong narinig 3 bata nagkukwentuhan. Kwentuhan lang sila. Sabi niya, Lord, sabi niya, yung nanay ko, paborito niya yung pelikulang The Lord of the Rings, Two Tower. Nung manganak siya sa kapatid ko, kambal. Sabi niya, galing. Sabi niya, ganun ba? Sabi ng isang bata, ganun ba? Sabi niya, kaya pala yung nanay ko, sabi niya, paborito niya, pinapanood niya paulit-ulit yung Three Musketeers. Tapos paglabas niya, nung manganak siya, paglabas ng mga kapatid ko, triplets. Ang galing ha. Tatas silang dalawa nagtatawanan. Nakita nila yung isang katabi nila na bata, malungkot, tapos parang nanginginig, kinakabahan. Oh, nangyari sa'yo? Ba't parang kinakabahan, nanginginig ka? Di ba buntis din nanay mo? Oo nga eh. Oh, anong nangyari? Kasi yung nanay ko may paborito ring pelikula. Ah, talaga? Parang excited yung dalawa. Sabi, ano bang pelikula yung paborito ng nanay mo? 300. So, tatakot siya baka maging 300 yung anak ng nanay niya. 300 nga Spartans. Mahirap, no? So, the biggest, tatlo. Number 3. So, the biggest threat to your marriage, threat to your marriage lives in the mirror. The marriage battle nobody wants to admit. Yun. So, paano ba to, sir? Gitna lang. Ayun. Uy. Let's be honest. Sabi dito. Most people think their biggest marriage problem is their spouse, their finances, their communication, or their in-laws, or their schedules, or stress. Yun ang minsan ang tingin ng mga mag-asawa. No? Sino ba may mga asawa na dito? No? 1, 2, 3, 4. Si Ian. Yung dalawa, naghahanap pa. So, sabi dyan, what if the biggest threat to your marriage isn't sitting beside you? What if it is staring back at you every morning in the mirror? Ibig sabihin yung sarili mo kapag nananalamin ka. Many couples spend years trying to fix each other, but very few spend time fixing themselves. Parang maraming mga couple, nag-i-spend sila ng maraming taon para i-fix nila yung kanilang partner. Trying to fix each other. Parang, paano ko ba mababago tong asawa kong babae, tong asawa kong lalaki, no? Nag-iisip sila ng ganun. Pero, hindi sila nag-spend ng time para i-fix yung kanilang sarili. Sabi nga dito, we have become experts at identifying other people flaws while remaining blind to our own. Nakikita natin yung mali ng iba, pero hindi natin nakikita yung ating sarili. We know exactly where they failed, what they did wrong, how they hurt us. Alam na alam natin. Mapagtanim tayo ng sama ng loob. Tinatandaan natin yung date
kung kailan, kung anong oras. But we rarely ask, what have I contributed to this? Kung ano yung ating na-contribute, bakit siya nagkaganon? Ano ba yung na-contribute mo? Ba't nagkaganon si partner mo, si spouse mo? Marriage battle nobody wants to admit is this: the greatest enemy of most relationship is not incompatibility. Alam niyo ba kung ano yung pinaka-biggest enemy? Ito po. Pride. Sabi nila, ito na nga lang yung natitira sa akin. Tatanggalin ko pa. No? Pride. Gusto ko lang ulitin, no? Yung pride, hindi naman siya talaga actually masama. Halimbawa, si boss, I take pride on him because of what he is doing in his ministry. Pero kapag yung sarili ko na, yung aking mali, yung aking mga flaws, pinagtatanggol ko pa, pride, yun yung masama. No? Pero halimbawa, si Kuya Mac, no, nagmi-ministry na siya ngayon. No? Yung kanyang buhay is 180 degree. No, wag 360 kasi parang umikot ka lang eh. Binalikan mo lang yung dati mo eh, no? Umikot ka. 180 degree. No? I take pride on him kasi sumusunod na siya sa panawagan ng Panginoon sa kanya. Pero kapag yung mali ko, pinaninindigan ko pa, pride, masama yun. And pride always lives close enough to see in the mirror. No? Parang GGS ka. Ano yung gandang-ganda sa sarili? GGSS, no? Parang pag nanalamin ka, wow. Hindi mo nakikita yung mga flaws mo. Ang Panginoon, sabi niya sa Matthew chapter 7, 3-5, why do you look at the speck of a sawdust in your brother's eye and pay no attention to the plank on your eye? Nakikita mo yung mali ng iba, pero yung muta mo na napakalaki, hindi mo napapansin. No? Ipinapakita ito ng Panginoon, no, doon sa Matthew chapter 7, sa kanyang Sermon on the Mount, na magkaroon tayo ng self-examination. Tingnan din natin yung ating sarili. Kung bakit yung ating spouse, yung ating partner nagkakaganon, baka may contribution tayo kung bakit naging gano'n na yung ugali niya. Okay? So mahalaga yung pagkakaroon ng tinatawag na self-awareness. At kapag nagkaroon tayo ng tinatawag na self-awareness, that is the beginning of healing. Nagiging maayos yung pagtingin natin sa ating buhay may asawa. So point number 1, sabi dyan, most people want a better spouse, not a better self. Nung balikan ko, more than 35 years ago, siyempre magti-34 na kami, more than 35, sabi ko, kapag nagkaasawa ko, gusto ko kaparehong ugali ng nanay ko. Maasikaso, mapagmahal, maaruga, ganon. Pero siyempre, binigyan niya naman ako ng asawang 60%, 70%, ganon. Pero hindi siya totally katulad ng nanay ko. No. Ganon din siya. Yung gusto niya mapangasawa ay katulad din ng tatay niya. Maasikaso, no? Masipag, sweet, mga ganon. Pero syempre, yung ibinigay sa kanya, opposite. No? Dun sa tatay niya. Matapang. Ganon. So, most people want a better spouse, not a better self. Minsan,
The easiest thing in the world is criticism. No, iba naman itong napangasawa ko. Bakit ganito? Nung una, ganito yan eh. Oo, nagkakaroon ka ng standard, no? But the hardest thing in the world is self-examination. Ano ba nagawa ko para sa asawa ko? Ano ba yung, bakit nagkakaganto, no? Ito yung gusto ng mga couple. Most couples secretly believe if they would just change everything, would be fine. Parang tinitingnan lang ng mga partner, yung kanyang kapartner. Hindi niya tinitingnan yung kanyang sarili. Kung pag nagbago lang to, pag sumunod lang to sa lahat ng gusto ko, ayos na eh. But healthy marriage, sabi dito, is built by two people constantly asking, what do I need to improve? Ano ba yung dapat kong gawin para ma-improve pa kami? Hindi yung what do they need to improve. Ano ba dapat gawin ng asawa ko para mag-improve kami? Hindi dapat ganun. Kundi ano yung dapat gawin ko para mag-improve pa kami? Kaya nga ako kami, personally, nagpapasalamat kami sa Panginoon kasi pareho niya kaming binabago. And for 33 years, no, nadidiscover na namin ang isa't isa. Nakikita namin, ako nagpapasalamat ako sa relationship talk. Hindi dahil ako yung nagsasalita, kundi natututo din kami. Doon sa mga lesson, natututo kami. So, what do we need to improve? What do I need to improve? Not what do they need to improve. Sabi sa Psalms 139, 23 to 24, sabi ito ni Haring David, search me, O God, and know my heart. Maganda tong Psalms 139 pag binasa. Makikita natin kung papaano ipinapakita ni Haring David sa Panginoon na siyasatin mo yung puso ko. Kung may mali ako, ituwid mo ko. Tingnan mo kung ano na. Ganun siya ka-confident sa Panginoon. Pero alam natin yung buhay ni David. Hindi siya perpekto. But he got the title, a man after God's own heart. Siya sa atin mo yung puso ko. Tingnan natin. Sabi ni Haring David, examine me. Hindi niya sinabi na, Lord, i-examine mo yung puso ng mga nasasakupan ko, ba't ganito sila? Hindi niya sinabi. Lord, i-examine mo yung puso ng mga asawa ko, bakit ganito sila? Hindi niya sinabi yun. Kundi sabi niya, examine my heart. Tingnan mo yung puso ko. Sa mag-asawa, maraming argumento, sisihan. Sabi niya, ikaw, you never blank. Bahala na kayo magdugtong. No? Isipin niyo, kunyari, nagkipag-away kayo sa asawa niyo. Kunyari, nag-aaway kayo. Huwag lang kayo mag-away. Yung mga nanonood natin, no? Huwag niyo namang, ini-example lang. Sabi niya, you always, you never, you should. Why don't you? Bakit? No? Ito minsan ang hindi nila nagagawa. I was wrong. I need to grow. I could have handled that better. Ilang letra lang yung sorry. 5-letter word. Pero minsan ba't ang hirap mo natin bitawan, no? Sorry. Sorry. No? Sabi nga ni Elton John, it's a hardest words to say. No, sabi niya, I was wrong. I need to grow. I could have handled better. Parang sa sasakyan, sino po ng mga nagdadrive maliban sa akin? No. Hindi mo pwedeng sabihin dun sa mga, lalo na ngayon, no, may mga nagmamotor, kung saan-saan lumulusot. No? Yung pag-aasawa, katulad din yung pagdadrive. No? Hindi mo pwedeng makontrol yung ibang driver sa kalsada.
Sino nakikipag-away sa kalsada? No? You can only control your steering wheel. Ikaw yung magkokontrol. Trying to control your spouse while ignoring yourself is like trying to control the steering wheel of the car. Kaya magkakaroon ng crash. Parang maibabangga mo yung sarili mo. Kasi kokontrolin mo yung steering wheel ng iba eh. 'Di ba? So, nagkakaroon ng clash, nagkakaroon ng disgrasya. So, sabi nga, pakialaman mo lang yung sarili mo. Tingnan mo muna yung sarili mo. Point number 2, sabi dito, pride is the silent killer of marriage. Yung pride, yung pagiging mapagmataas. Sabi mo kanina, pride na nga lang natitira, tatanggalin ko pa ba? May nagsabi sa akin yan eh. Nag-ano siya sa akin, parang nagko-confide siya, nagsasama ng loob. Tapos sabi niya sa akin, Pastor, yun, pride na nga lang yung natitira sa akin. Gusto niyo pang tanggalin sa akin? Sabi ko sa kanya naman, nangihingi ka ba ng advice or naglalabas ng sama ng loob or sususugan kita? Tingin siya sa akin. Kasi pastor, sabi ko, ano bang pwede mong gawin para maging maayos kayong mag-asawa? No? So, lumapit kasi siya, nangihingi ng payo. Relationship rarely die from one major event. Hindi daw namamatay yung relationship kagad dahil sa mga iba't ibang major event. Kundi, namamatay yung relationship dahil sa accumulated pride. Nagiging matigas na. Bahala ka dyan. Ganyan ginawa mo, ganyan din gagawin ko. Magmatigasan tayong dalawa. Ayaw mo akong pansin, di rin kita papansinin. No, parang ganon, nagmamatigasan. So, pride refuses correction, refuses accountability, refuses apology, and refuses humility. Ayaw magpakumbaba. Selfish. Sarili lang lagi ang iniisip. Hindi niya tinitingnan yung kanyang sarili, kundi lagi yung parang tingin niya sa sarili niya, parang napaka-perfecto niya. Sabi ng pride, I'm not the problem. Ginawa ko na ang lahat eh. Nagparaya na ako. Ano pang gusto niya? Pero sabi ng humility, what can I learn from this? Nagkaroon kayo ng conflict, kaya sa future, yung sa mga single sa future, pag may partner na kayo, pag mag-asawa na kayo, titingnan nyo lagi, what can I learn from this? Sabi sa Proverbs 16, verse 18, pride goes before destruction. Sabi yan ni Haring Solomon. Pride goes before destruction. Tingnan natin, no? Una, pride. Then, susunod yung distraction. Pag ikaw mapagmataas ka, prideful ka, masyado kang ma-pride, masisira ka rin. Hindi ka nakikinig, hindi mo pinapakinggan yung spouse mo, hindi mo pinakikinggan yung kanyang reason, hindi mo iniintindi yung kanyang damdamin, hindi siyang masisira, kundi ikaw mismo ang masisira. Your relationship masisira.
Sabi ng pride, I won't apologize first. Hindi ako magsosorry. Siya nagsimula nito eh. They owe me. Why should I change? Ako na to eh. Ano sabi ni Marilyn Monroe? Alam niyo ba yung sinabi niya? If you cannot handle me in my good days, you cannot handle me in my bad days. Ano nangyari kay Marilyn Monroe? At the peak of her career, namatay siya. Kasi masyado siyang prideful. Sabi niya, I won't apologize first, sabi ng pride. Dahil sinimulan niya to. Pero sabi ng humility, let me take the first step. Let me bring peace. Let me protect the covenant. No. Sabi ng humility, kahit hindi ikaw yung nagkasala, aariin mo na, aakuin mo na yung paghingi ng apology. You will take the first step. Maganda pagka ganun eh, yung ikaw na kagad nagsusorry. Mas nagiging maayos yung atmosphere ng pagsasama. Kasi parang crack yan ng ng concrete. No, yung pride pagka ini-ignore mo yung mga crack, ini-ignore mo yung crack, parang ganyan yung pride. Pero yung humility, nire-repair niya yung mga crack. Nare-repair, no? Kasi pagka hindi na-repair, pagka yung pride, yung crack na yan, masisira yan na masisira. Akala natin pinamumuhayan tayo dati dito ng mga dinosaur. Kasi lumalaki na yung crack ng kalsada. Di ba? Nagiging malalim, mas nagiging destructive. Pero kapag ka-humble, nakikita mo, bakit? Kasi tinitingnan mo yung condition, yung damdamin ng partner mo. Tinitingnan mo yung magiging resulta ng inyong relationship. That's why you repair it. Nire-repair mo siya. Point number 3, sabi dyan, you can't heal what you refuse to acknowledge. Hindi mo daw magagamot yung hindi mo ina-acknowledge. Many people are trying to heal marriages while denying reality. Gusto nila maayos yung pagsasama nila, pero ayaw niya namang bigyan ng pansin yung realidad na nangyayari sa kanilang buhay mag-asawa. Gusto niya pagka yung kahit nagkamali, wala nang sorry-sorry, no? Nagalit siya. Gusto niya after niya magalit, okay na uli sila. Hindi pwedeng ganun. Kailangan magkaroon muna kayo ng pag-uusap. Aminin mo rin yung pagkakamali mo. That's why you can't heal what you refuse to acknowledge. Yung healing, it starts with honesty. Healing starts with honesty. You cannot fix what you won't admit. Kapag hindi mo ina-admit, what you won't confront, what you won't confess. Kailangan sabihin mo yan sa kanya. Also yung problema. Halimbawa, kung may bisyo ka, kailangan i-admit mo yon. And then i-confess mo. Nang sa ganun, matulungan ka. Ang problema minsan natin, mga tao, kapag ka nalululong tayo sa bisyo, itinatago natin. Ayaw nating ipakita. Pero kapag ka na-admit natin, na simulan natin
problema ko to. Kailangan ko tong i-admit. Kailangan ihingi ko to ng tulong sa kanya. Ikino-confess natin. Matutulungan tayo. Sabi sa 1 John 1:8 to 9, if we claim to be without sin, we deceive, niloloko natin yung ating sarili. Kapag sinasabi natin wala tayong kasalanan. Sa verse 9, sabi doon, if you confess your sin, He is just and willing to forgive you. Kapag sinabi daw natin, isinuko natin yung ating kasalanan sa Panginoon, ikinumpisal natin, hiningian natin ng tawad, He is willing to forgive us. He is just, sabi doon, and willing to forgive us. Yung paglago ng ating sarili, ng ating buhay, nagsisimula yan sa ating pagiging honest. Hindi ko na kayo tatanungin kung ilang percent yung inyong honesty. Pero yung paglago natin, yung ating growth, nagsisimula yan in our honesty. Kung paano tayo nagiging honest. Sa relationship example, sometimes the problem is your temper, your sarcasm. Naranasan niyo na ba to? Your defensiveness, your silence, your stubbornness. No? Yung nag-aaway kayong mag-asawa, no? May sinabi lang, ikaw na yung mali, ikaw pa yung mas galit. Tapos, tinatanong ka niya, pipilosopuhin mo siya. Di ba ganyan ka rin naman? Ginagawa mo rin naman, no? And then you are defensive. Wala pa nga, tinatanong ka pa nga lang kung saan ka galing. Dahil nag-aalala siya sa'yo, ikaw defensive ka. Tanong ka ng tanong, wala akong ginagawang kalokohan. Di ba? Tinanong ko lang, saan ka lang galing eh. Saan ka? Nag-aalala lang sa'yo. No? And then, kapag ka during imbis na mag-explain ka, sabihin mo, nananahimik ka na lang. Nananahimik ka na lang. Matigas ang ulo mo, your stubbornness. Hindi yung kanila, dapat i-admit mo sa sarili mo nang sa ganun magkaroon ng pagbabago. Magkaroon ng paglago. Hanggat hindi mo to nakikita sa sarili mo, bakit no? Bakit ka galit? Tinatanong ka lang naman. Bakit ka nagdidepensa? Bakit ka namimiloso po? Tinatanong ka lang naman. No? Hanggat hindi mo naaamin yan. Parang pasyente yan. Hindi tayo matitreat ng doktor. No? Hanggat hindi natin sinasabi kung ano yung nangyari na sa atin, kung ano yung gusto nating ipagamot. Diagnosis always comes before healing. Yung diagnosis dyan. Yung doktor naman, nagbabase lang naman sa kwento natin eh. Para bigyan niya tayo ng gamot. Nangyari, no? Ubo ka naman. O may ubo ka. Ganun lang yun eh. Di ba? Dok, paggamot ako. Pero pag hindi mo sinabing may ubo ka, di ka naman niya anuhin eh, di ba? Ano ba nangyari sa'yo? Kailangan i-admit mo. Hot temper ako. No? Sarcasm ako. Hindi ka magagamot. The doctor cannot treat you unless i-admit mo kung ano yung problema sa'yo. Okay? So, mamaya na lang po yung mga dagdag at mga tanong para isang bigayan. Point number 4. The most powerful words in marriage is not
I love you. Ano nga yung nakaraan sa communication? Yung sinasabi mong I love you, pero hindi mo naman ipinadadama. Hindi mo rin naman ino-honor, no? Ipinagmamalaki mo pa yung mga flaws ng partner mo sa mga kaibigan. Ay, yung asawa ko, ganito yan eh. And then magtatawa ng ginagawa mong katatawanan. If you love your partner, dapat hindi mo iaano sa iba yung mga flaws niya. Pinoprotektahan mo yon, 'di ba? Hindi mo pinagmamalaki. Many people say, I love you. Paano ba dapat magandang pagsabi ng I love you? Oh, I love you. But never say, I was wrong. No? Parang si Michael Bolton lang, Said, I love you, but I lied. No? Oo. Kaya hindi ka napapakinggan, hindi mo napapaniwalaan, no? Nagsasabi ng I love you, pero nagsisinungaling. One sentence creates romance, the other creates restoration. Yung pag sinabi, I was wrong. Sorry. Sorry, I was wrong. No? It creates restoration. Sabi sa James 5, verse 16, confess your sins to each other. No? Sa inyong mag-asawa. Kami dahil nag-discuss tayo ng communication nung nakaraan, minsan bago matulog, nagkukwentuhan na kami. Nung hindi pa tayo nagdi-discuss ng communication, paghiga sa kama, tulog na agad. Pero ngayon, nagkukwentuhan kami. Minsan, kahit antok na eh. Hanggang sasabihin namin sa isa't isa, tulog na tayo. May pasok ka pa bukas. Confession is not weakness. No? Kapag sinabi natin yung kahinaan natin sa ating spouse, hindi po siya weakness. Actually, it's a strength. When you confess your weakness sa iyong spouse, it is your strength. Kasi it takes a courage to a person to tell your weakness to your partner. It takes a courage. Si Samson lang, yung weak na strength. Alam niyang niloloko siya ni Delilah. Sinabi pa niya kay Delilah, yung source ng kanyang strength. No? Kapag ako'y kinalbo, mawawala na yung lakas ko. O ayun, si Samson, na malakas na mahina. Pero kapag tayo, sinabi natin yung kahinaan natin, yun ang nagiging kalakasan natin. Some couples, sabi dyan sa ating relationship examples, some couples have not spoken honestly in years because nobody wants to take responsibility. Sa mga may asawa, sinabi nyo na ba lahat-lahat sa inyong asawa? Nung kabataan nyo, kung anong ginagawa nyo, bago kayo nagkakilala, kung ano ka dati, anong buhay mo dati. No? Both wait, neither moves, and the marriage slowly dies. No? Parang, ganito ka pala dati. No? Mahirap kung sa iba niya pa malalaman. Yung salitang sorry, parang ano yan parang susi. Maliit lang, pero nakaka-open yan ng mga saradong pinto. Just like sorry, no? Small but they unlock healing. Kapag marunong tayo mag-admit, nagsusorry tayo,
Sa small words. Pero it unlocks healing. Nagbibigay ito ng kagalingan. No? Parang it takes a man to admit he's wrong. Point number 5, last point, sabi dyan, you cannot change your spouse, but you can change the atmosphere. No? Maraming ganun no? Yung mga mag-boyfriend pa lang, mag-girlfriend. Pag tinigilan mo yung bisyo mo, yung paninigarilyo mo, sasagutin na kita. Pag Christian naman, pag sumama ka sa church, sumama ka sa akin magsimba, sasagutin kita. Pagka mga lalaki ganon, sasama lang naman talaga yun Pagka napasagot mo na, pag napasagot ka na niya, sa kanya ka na, babalik lang uli sa ganon dati yun. Di ba? You cannot change your spouse, but you can change the atmosphere. Sabi dati ng pastor namin, sa amin, mga kabataan, if you cannot change the situation, change your attitude towards the situation. Kapag hindi mo mabago yung sitwasyon, baguhin mo yung ugali mo doon towards sa sitwasyon. Maaari, fix na yon. Pero paano ba natin tinitingnan? So, hindi natin pwedeng baguhin yung isang tao, pero pwede nating baguhin yung atmosphere. Sabi ni Pastor Jasser, our aim is not to change the world, but to change the world of the person. Hindi natin mababago ang mundong to. Pero yung mundo ng isang tao, pwede nating mabago. Sabi doon. Sabi niya. Maraming tao, they spend their lives trying to control another person. Minsan yung mga mag-asawa, papipiliin pa no? Kapag kayong, halimbawa, may problema sa biyanan, sino mahal mo? Ako o nanay mo? Natural, ikaw pipiliin nun. Pinapili mo between nanay at saka ikaw. Ikaw pipiliin nun. Di ba? Papipiliin mo siya. Kung mahal mo ako, ganito, natural, ikaw pipiliin niya, mahal ka niya Di ba? Huwag po ganon. Pero tingnan mo yung sarili mo. Transform starts when you focus on what God is doing in you. Katulad ng mga pinag-uusapan natin kanina. Ano ba yung gusto ng Panginoon? What is my purpose? Merong mga general purpose ang Diyos sa atin. First, makasama niya tayo. To have fellowship with Him. But to execute yung fellowship na yan, iba-iba yan. Maganda yung topic natin ngayong yung ngayong buwan sa preaching natin every Sunday. Paano natin ipinakikita sa buhay natin si Kristo? Then worship. God wants us in everything we do na mapapurihan siya. In business, in your studies, sa inyong pag-aasawa, yan ang gusto ng Panginoon. No? Marami. Fellowship, worship, and then yung how to promote. Sabi nga ni Boss Kay kanina, paano natin ipopromote yung kingdom ng Diyos dito sa lupa? And then, paano natin sila i-disciple? When one person change, the atmosphere change. Kapag tayo nagbabago. The conversation changes, the relationship changes. Merong isang patay doon sa nakaburol. Marami nagsasalita. Sabi ng isang nagsalita,
Itong kumpare ko na to, napakabait niyan. Napakamatulungin. Sabi niya, napakasipag niyang asawa nung kumpare ko na yan. Sabi nung nanay niya dun sa anak niya, anak, tingnan mo ngayon nasa taul kung tatay mo talaga yun. Baka nasa maling burol tayo. Baka nasa maling burol tayo. No? Huwag na po nating hintayin ganun, no? Pagkapatay na. No? Oo. When one person change, kapag nakita nila na nagbabago tayo, kaya nga sa church, pansinin ninyo, kapag nanay lang yung nasasama sa simbahan, minsan siya lang mag-isa nagsisimba, di ba? Parang ang hirap dalhin ng mga anak. Pero pag yung tatay nagbago, nagsisimba na yung tatay, umaattend ng simbahan yung tatay, nagtataka ngayon yung mga anak. Nagtataka yung buong pamilya, nagtataka yung asawa. Nagtataka yung asawa. Anong nangyari sa asawa ko? Anong ginawa ng simbahan sa asawa ko? So lahat sila sumasama sa simbahan. That's why when one person change, the atmosphere change, the conversation change, nagiging masaya. And then the relation change. It becomes strong kapag nagbabago yung atmosphere. Sabi ni Pablo sa Romans chapter 12, verse 18, if it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. Hanggat makakaya ninyo, sabi niya ganun. Mamuhay kayo na may kapayapaan sa isa't isa. Ibig sabihin, yung paggalang to honor the person, nandun. So, napakaganda nun, no, kapag nagbabago. Sabi diyan, as far as it depends on you, nakadepende sa atin. God holds you accountable for your response. Ginagawa tayo ng accountable ng Diyos. No? Pagdating ng araw, tatanungin tayo ng Panginoon, papaano natin ikinalakal ang ating buhay dito sa lupa? Di ba yung tatlo, yung binigyan sa business talk lagi? Binigyan ng 10, binigyan ng 5, binigyan ng 1. Ano yung 10? Pinangkalakal niya. Nag-gain siya ng 10 more. Yung 5 more. Yung 1, ibinaon niya. Parang, sabi niya kasi YOLO eh. You only live once. Ayun, nagpakasaya. Naging makasarili. Hindi niya ikinalakal. Hindi niya in-advance ang kingdom ng Diyos. Hindi siya nag-train, hindi siya nag-duplicate. Anong sabi sa kanya ng Panginoon? Kunin niyo na sa kanya, ibigay pa doon sa may 10. As far as it depends on you, live at peace with everyone. We cannot force repentance. We cannot force maturity. We cannot force change. Hindi ko pwede sabihin si Ian na magbago ka na, Ian. Magbago ka na. Hindi ko pwedeng persen sa kanya. Kailangan ipakita ko sa kanya yung example. Kailangan ipakita ko sa kanya. But you can choose to be humble, humility, to forgive, forgiveness, being kind, yung kindness, your growth. Pag nakikita ito sa atin, nagiging example tayo. Nagiging influence tayo sa kanya. Because they see how we change our life. Yung thermostat daw,
A thermostat change the temperature. Yung thermometer only reports it. Most people are thermometers. Healthy spouses become thermostats. They change the atmosphere. Yung thermostat, no, yung sa aircon, i-change the atmosphere. Temperature. Pag linagay yan ni Sir Noel sa 18, sobrang lamig na. No? Pero pag linagay yan sa 24, medyo okay lang. Ganon din tayo. Nababago din natin ang temperature. Key truth, the greatest threat to your marriage is really your spouse. Hindi yung spouse natin. It is the pride, the selfishness, the stubbornness, and lack of self-awareness that lives inside each of us. Kaya, no, yung maganda yung pinag-aaralan natin yung sa mga single. Tingnan muna natin yung ating sarili bago tayo mag-asawa. Sa mga may asawa, magkaroon tayo ng self-check. Pero sa mga mag-aasawa, tingnan natin, buo na ba tayo? Handa na ba tayo? Handa na ba tayo? Hindi yung dahil nasa edad ka na, nasabihin na parang nape-pressure ka. Hayaan mo yung edad lang yan eh. Kung hindi ka pa handa, di huwag kang mag-asawa. Kaysa papasok ka na napipilitan ka lang na parang ang nagmamadali. Di ba? So, dapat hindi ganon. Ito yung mga sumisira. Kasi kapag hindi tayo handa, hindi tayo buo. Yan. Mararanasan natin yan. So, let's declare this. Basahin natin, sabay-sabay. Number 1. 1, 2, 3, go. I declare that I will stop blaming and start growing. I will allow God to search my heart before I criticize another. Reject pride and embrace humility. I choose accountability over excuses. I choose repentance over defensiveness. And I declare that my marriage will not be destroyed by the enemy within, because God's transforming power begins with me. In Jesus' name, amen. And thank you and God bless. May mga tanong o dagdag sa ating discussion? Meron pa tayong ilang minutes? 10 minutes. May mga dagdag po? Sob na? Wala akong pandagdag. Wala akong pandagdag. Sige. Ayun nga, yung key point for this talk tonight, as far as I'm concerned, is the pride. So, kasi kung in marriage, kung pride always prevails, always persists, then it's the number one killer of the marriage, yung pride. So, both should examine themselves, lalaki or babae. So, in marriage, there should be, kung may problema, kung may confrontation, dapat walang isa lang yung winner. Dapat the objective is both should win. You both should win. Kasi one will not feel good kung siya yung, kasi ma-pride ka. So, ikaw yung nanalo sa Still, you will not feel good because your spouse is, didn't feel good din kasi tinalo mo siya. In the same way, yung parang, sige, kasi kasalanan mo, ganun lang. Tapos, hindi mo patawad because of your pride. Kasi tama ka. Siya rin, rin. So, yung, at the end,
walang reconciliation na mangyari with that. Parehong talo. Oo, namamatay yung relationship. Yeah. May tanong? Ano po, as a single woman po, is it much better po to practice self-awareness while you're single, or parang you work together for, parang since you have each other and you get to know each other, mas much better po ba if you practice self-awareness together, or habang single ka po before you entering a relationship, you practice na self-awareness? Parang ano pong mas much better po? Meron pong gustong sumagot? Good evening po. Mas maganda habang single para mas praktisado na pag magkasama na kayo. Kasi kung pa-practicing niyo yung tinatawag na examine niyo yung sarili niyo kung kailan mag-asawa na kayo, mas mahirap. Pero kung ngayon pa lang single ka pa lang, tinitingnan mo na kagad ang sarili mo, ando na kagad yung self-check na tinatawag, mas madali. Kung napapractice mo na ngayon, mas nakikita mo na kagad na unahin ayusin yung sarili bago yung ayusin. Based doon sa sinabi ni Pastor, bago ayusin yung spouse, yung sarili po muna natin. Mas maganda, ngayon palang practice na. Kasi yung tinatawag na self-check naman, individual naman yan eh. Individual. Nung May ando si si boss. I remember Singleness ba yan, Daddy? Opo. be the man in God's presence Opo, tama. be a woman. So, Complete ka na. opo. Mas maganda na whole. Buo ka na. Whole ka na. Bago ka pumasok sa relationship. Kasi hindi yung marriage life yung bubuo sa'yo. Actually, dapat you are whole when you enter relationship. Kasi kung kulang ka pa, di ba sabi nila, kulang ako. Kung wala ka, di ako mabubuo. Kung di ka kasama, yari na. Kasi pag umalis yun ng papunta sa ibang bansa, kulang ka na. Eh, ang mangyayari, mangkukuhanan kayo ng magkukuhanan. Kasi hindi ka buo eh. Kukunin mo yung kulang sa'yo, kukunin mo sa kanya. Yung kulang sa kanya, kukunin sa'yo. So, ang mangyayari, maghihigupan kayo ng kung ano yung wala sa inyo. Parang yung expectation mas lalaki kasi aasa kayo sa isa't isa. Pero it should be, loving someone is giving. It's not taking. Diba? When you love someone, you give. You cannot say na you love someone and then you take from him eh. Ano yun eh, parang selfish yun eh. You love yourself, not him or her. Diba? So, loving is giving. So, dapat buo ka na pag pumasok ka, tapos ibibigay mo yun kasi nag-uumapaw ka na, buong-buo ka na eh. Parang ano yan eh, yung ano ba to, Daddy? Yung omelette, di ba? Omelette. Yung omelette, dalawang itlog na pinagsama mo, minix mo, pag may isa doon na bugok pa rin yung kabuuan, yung omelette, ang baho ng amoy noon, kahit yung isa ay fresh. So, dapat pag yung marriage, magsama, dalawang fresh na egg para walang mabahong amoy or hindi sira. Diba? Hindi sira yung omelette. Kasi parehas kayo, fresh, parehas kayo buo. So, nandun pa lang dapat sa singleness, dun pa lang sa pagiging single mo, ay naaayos mo na yung sarili mo. Thank you po. Kung ilalagay naman natin sa biblical context, bago ibinigay ng Panginoon si Eva, meron siyang timeline. Bagamat binabasa natin na parang isang chapter lang, pero may timeline yon. Si Adan, established na siya. He's doing the work that God entrusted to him. Established na si Adan. Nakita ng Panginoon yung pangangailangan ni Adan na hindi maganda sa kanya mag-isa. So, binigyan siya ng helpmate. Kung babae ka, dapat establish ka rin. Kasi magiging helpmate ka. Ibig sabihin magiging
katuwang. Hindi ka katulong, ha? Katuwang. Ibig sabihin, tutulungan mo siya sa kanyang mga gagawin para mas ma-improve pa. Para mas mapalawak ka. Kung sa pagiging single mo, dun mo palang bubuin, hindi mo siya matutulungan. Magiging burden ka rin niya. Hihilain mo rin pababa. So kung lalaki ka rin naman, dapat establish ka rin bago ka pumasok sa relationship. Kasi, i-groom mo din yung babae. Yung bride mo. I-groom mo siya. Bubuuin mo siya. Gagawa kasi kayo ng pamilya. So dapat establish ka habang single ka. Hindi yung parang, yun nga, yung sasabi nga nila na parang, mabubuo lang yung sarili ko. Ikaw yung bubuo ng sarili. Hindi ganun. Buo ka na. No? Para mas matibay. Mas na magiging maganda yung direction nyo. Okay? Nasagot ba? Meron pang tanong? Parang gusto magtanong ni Ian eh. Okay na? So, okay na. Okay na, sir. Thank you po. God bless po. Sa bawat.